Magandang araw mga kahunta, ako muli si Kuya Manny sa pagpapatuloy ng ating talakay serye, Bakit Nagkaganito Tayo? Pakiramdam ko sa nakikita kong mga problema ng ating pamayanan, wala na akong pwedeng asahan kundi ang sarili kong munting kapasidad. Kaya noon, tuwing malalanghap ng pamilya ko ang bulok na amoy ng ilog, nagbabayad ako ng isang walang ginagawa at binabayaran ng maghapong upa para kalaykayin ang ilog at mabawasan ang dumi ng baboy na nakabara roon, na nagiging mabahong burak kapag hindi natangay ng agos o walang ulan at hindi bumaha. Hindi lang ito tungkol sa ilog. Tungkol din ito sa ating politika. Naririnig ko ito dati dito sa amin sa Batangas. Kung gusto mo maglinis, kailangan tumubog ka muna. Ang ibig sabihin ng salitang tubog ay lubog. Ibig sabihin, hindi mo maiwasang marumihan kapag lumubog ka sa maruming ilog. Kaya narinig ko na rin ito. Iwasan mo iyon dahil lahat ng tumubog doon, marumi na rin pag-ahon. Hindi ba ganyan nga ang ating politika? Marami nang tumubog doon, maraming eleksyon na ang nagdaan, nasa balota pa rin ang kanilang mga pangalan, pero kahit kailan, tulad ng ilog, hindi nila napalinis ang ating politika. Lalo pa nga nilang pinadudumi yon habang sila'y nagtatampisaw sa kapangyarihan. Ang nangyayari, nagbabad lang sila sa ilog. Hindi sila naglinis. At kilalang kilala nyo ang mga taong ito na hanggang ngayon ay namamayani pa rin sa ating politika nang wala namang naipapakitang resibo sa ating mga mamamayan. Ganyan na nangyari sa aming mga ilog, katulad din na nangyari sa politika ng ating bansa. Masdan mo ang maruming ilog. Kung hangad mong linisin iyon, lulubog ka roon para alisin ang dumi. Para umahong malinaw na iyon. Kung tapat ang iyong layunin, hindi ka magbababad. Hindi mo hahangaring magtagal doon na para bang nasisiyahan ka pa sa mabaho at kumakalat na polusyon. Lulusong ka roon para alisin at itapon ang anumang bagay na hindi dapat naroon. Para magawa iyon, totoong marurumihan ka rin. Ngunit hindi sa habang panahon. Kapag napalinis mo na ang ilog, ang parehong ilog din, ang parehong politika din, ang maghuhugas sa iyong pagkatao at sa mga siglo ng putik at burak na nakakulapol sa himaymay ng ating lipunan. Pero matagal gawin ito. Hindi natin kayang itama ang lahat ng kamalian sa loob ng magdamag lamang. Kailangan ng marami at paulit-ulit na paglusong para mahugasan ang nanlilimahid na anyo ng bayan. Naitanong mo na rin ba ito? Bakit tila walang puso ang publiko para sa kalinisan? Natutuhan na ba nilang yakapin ang karumihan? Nasanay na ba sila sa makalat, magulo, at tila walang direksyon na ating buhay? Sa totoo lang, mas gusto ng mga politiko na magkaganito tayo. Sinasamantala nila ang ating panghihina ng loob nang sa gayoy mas madali nilang mapaglaruan ang ating mga reaksyon at masupil ang ating mga desisyon. Tingnan mo uli ang ilog. Gaano karumi at kabaho iyon? Gaano na lang ang aking gastos kung iisipin ko ang mga umaga at gabing hindi kami mababahuan at panatag ang loob kung hindi kami magkakaroon ng kaugnay na karamdaman. Minsan naisip ko, bago ako matulog, kaya ko rin namang gawin yun. Bakit umuupa pa ako? Pero bakit ako pa? Bakit ako lang? Hindi ba dapat kayo rin? Kalimitan, ang ating pagtuturuan ay nauuwi sa pagbaliwala natin sa problema, sa hindi pagpansin sa mga kalat at dumi sa palengke, lansangan at iba pang lugar ng matao hanggang nagkakalat na rin tayo sa pampublikong sasakyan, parke, kainan at maging sa mga sagradong lugar
paaralan at pambayang tanggapan. Ito ang naging panuntunan sa buhay ng marami sa atin. Lahat ng lugar, liban sa sariling bakuran. Kay gagandang mga tahanan. Ngunit sa likod niyon, ang lahat ay mistulang palikuran. Gayon naman talaga ang naging pagtingin natin sa anumang wala sa harapan. Palikuran. Lahat ng dumi itago sa likod para hindi kita ng tao. Walang naghahakot ng basura, itapon sa kabilang lote. Huwag lang dumumi sa sariling lupa. May magtatayo ng babuyan, padaluyin ng dumi sa ilog para hindi maipon sa bakuran natin. Ganyan ang pagiging hipokrito. Kapag yung sariling dumi, ibinabato natin sa iba. Nakalulungkot kung paanong nangibabaw ang ganyang pag-uugali sa ating mga politiko, sa ating gobyerno. Kaya malabo ng umiral ang hustisya. Mahirap ng labanan ang katiwalian dahil pinagtatakpan ng mga nakaupo ang baho ng isa't isa. Masdan mo ang Malacanang. Magandang tingnan sa harapan, ngunit ano kayang nakakubli sa palikuran nito? Napakasaklap na hinayaan nating tumikit ang halos lahat ng klase ng dumi sa ating buhay politika at tinanggap nating sadyang ganoon. Talagang marumi ang politika. Parang walang paki na paglalakad sa gitna ng mga basura. Hindi lang kinaya natin yon, kinamay din natin, niyakap ang karumihan. Pinabayaan nating diktahan niyon ang ating kinabukasan. Kaya huwag tayo magtaka. Bakit sa kabila ng ipinagmamalaki nating ganda, talino, at regular na pagligo, hindi tayo umaasenso. Dahil ito sa lumalaganap na kapaimbabawan sa ating lipunan, tayo'y naging mga tipikal na ipokrito. Maganda ang pakita sa harapan, pero sa likod ay pawang kabulukan. Gayunmay may malalim na dahilan sa kasaysayan ang lahat ng ito. At iyan ang hihimayin ko sa susunod na episode ng Talakay Serye. Bakit nagkaganito tayo? Dito pa rin sa Tagalog Junta.